Narito po ang mga layunin ng programang ito. First is to enhance financial empowerment of DepEd personnel through practical and relevant financial education. Nais nating mabigyan ang ating mga guro at kawani ng mga kaalaman at kasanayang maaari nilang magamit sa kanilang araw-araw na pamamahala ng pananalapi. Next is to promote responsible borrowing and informed financial decision-making, helping participants avoid unnecessary debt and plan better for the future. Mahalaga ding malaman natin kung kailan, paano at saan dapat humiram upang mapanatiling maayos ang ating pananalapi. Third is to encourage effective budgeting, savings, and emergency fund development so that participants can prepare both everyday needs and unexpected events. Nais din po nating hikayatin ang bawat isa na magkaroon ng disiplina sa pagbabudget at pag-impok. Ang pagkakaroon ng sapat na ipon at emergency fund ay nagbibigay ng kapanatagan at kahandaan sa panahon ng mga hindi inaasahang pangyayari. And lastly, to reduce dependence on loans and strengthen long-term financial resilience, ensuring financial stability over time. Ang pangmatagalang layunin po natin ay hindi lamang makaraos sa kasalukuyan, kundi magkaroon ng mga mas matatag na kalagayang pinansyal sa hinaharap. We hope po na ang mga discussions at insights from our resource speakers ay makapagbigay ng mga karagdagang kaalaman at awareness sa atin na maaari nating magamit sa araw-araw na financial decisions. We also hope na ang session na ito ay magsilbi hindi lamang learning opportunity, kundi paalala rin sa kahalagahan ng financial empowerment. Muli, maraming salamat po at naway magkaroon kayo ng meaningful at enriching learning experience ngayong araw. Thank you po, Ms. Asuncion, for sharing with us the objectives of today's session. Totoo nga yan, no? Usaping pera, ano nga ba ang gagawin ng isang ka-DepEd or isang DepEd teacher na tulad ko, lalo na sa usaping pagmamanage ang ating mga kaperahan. Kaya ngayon naman, excited na po ako at ikinagalulugod kong ipakilala po ang ating mga resource speakers from the Sun Life of Canada, Philippines Incorporated na magbabahagi ng kanila pong kaalaman at mahalagang impormasyon tungkol sa financial literacy, consumer protection, at higit sa lahat mga ka-DepEd, responsableng pamamahala ng inyong pong mga pananalapi. Kasama po natin si Mr. Randall Tiongson. He is an advocate of life and personal finance with nearly 30 years of experience in the financial service industry, banking, mutual funds, insurance and financial planning, and management consultancy. Makakasama rin po natin si Ms. Lorian S. Chu, and she is a multi-international quality awardee and licensed financial advisor at Sun Life of Canada, Philippines. A PMP certified project manager, she has delivered more than 30 financial literacy workshops and brings a systems builder structure to conversations on income protection. Ayan, and again, good morning. I am Lorian Saniko Chu, but you can also call me Wian para mas madali. Pero hindi ko sure kung mas madali ba talaga siya. And of course, with me is Sir Randall Tiongson. He's a very well-known speaker in the personal finance space. Lagi po namin siyang kinukuha sa mga Sun Life events. So good morning din po, Sir Randall. Ayan, good morning everyone. Good morning sa mga teachers, sa lahat ng mga staff, sa lahat ng mga taga-DepEd, and again, good morning sa iyo, Vian, also. Yes, sige. So let's start strong, no? Kanina sabi ni Avengel na get your coffee. So my first question really is, para saan ka bumabangon tuwing umaga? So why do we essentially wake up and go to work? So kayo, Sir Randall, ano yung masasabi nyo or ano yung sagot nyo dyan sa tanong na yan? Siyempre, during my younger years, siyempre, nung malilit pa yung mga anak ko, talaga alam mo yun, kahit nga ayaw bumangon, babangon kasi talaga, kailangan mo pumayod, kailangan mo provide. Siyempre, ako as a father, as a husband, yun ang talagang primary motivation ko when I was younger. Kasi kung di ka kumilos, talaga paano na yan? Paano yung pag-aaral nila? Paano na yung matrikula nila? Paano na yung mga pangangailangan nila? So, very important. But as I got a little bit older, siyempre, di ba, tumatanda rin sila.
graduate din sila, yung mga ganyan, I have to look for, siguro, kailangan mayroong deeper purpose, no? Na, kaya ako babangon kasi, ngayon, iba na, kasi bukod sa, kasi hindi naman ako nagpo-provide sa kanila, di ba? I mean, in a way, oo, pero definitely kasi may mga adult na sila, yung purpose ko ngayon na pagbangon is, paano ba ako makakatulong sa mga kapwa natin? Ano ba pwede kong gawin para may impact ako? Kasi yun ang deeper purpose natin eh. Kasi hindi naman kasi pag tinignan mo ako, almost, semi-retired, pero meron pa rin purpose, di ba? Kamukha ngayong umaga na to, ang purpose natin is makatulong, makapagturo, makapag-encourage yung mga tao. So yun ang mga dapat natin ginagawa. There has to be a reason for you to do so. And Rian, minsan talaga kahit na mahirap, no, parang daming pagdadaanan, dahil mga challenges, nagbabangon ka pa rin kasi pag alam mo purpose mo, alam mo yung requirements mo, alam mo yung mga pangailangan mo, responsibilidad mo, dahil talaga babangon ka. Yes, I agree, sir. Talagang yung pagbangon natin, pagtrabaho natin, more than the paycheck na kailangan natin siya for the everyday na gastusin, 'di ba? Kailangan may deeper purpose, or kumbaga may other dreams ba tayo, may mga pangarap ba tayong gustong abutin for ourselves or for our Tama. loved ones, 'di ba? At saka yan, dagdag ko lang, over the years, pagbabago din yung mga needs mo eh. 'Di ba? Syempre sa umpisa, survival. Para pagkain, para pag may baby ka, syempre, 'di ba? Para maitawid mo lang and everything, panggatas, everything. Tapos mag-aaral. After mag-aaral, paano? So nagbabago rin siya. So eventually ikaw, may flexibility ka rin. Pero yung deeper purpose natin on providing and encouragement and helping, ay lagi nandyan yan. Yes, I agree, sir. Kasi ako personally, wala pa po ako dun sa, kumbaga, may mga anak, wala pa po ako nun eh. So, kumbaga, hindi ako fully makarelate doon sa ganong responsibility. Pero I'm sure dito, can I see some reactions, no, dito sa chat group? Meron ba dito may mga anak, may mga apo na tinutustusan, pinapaaral? So, sana po magre-react tayo dito para naman ma-feel namin may kasama din kami dito sa chat. Ayan, so may mga nakikita akong nag-heart react. So, ayan, so meron po talaga ditong may mga anak at may mga apo. So, definitely, kumbaga, it changes. Minsan kahit wala kang anak, pero may obligasyon ka sa pamilya, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa pamangkin mo. Pero ganyan na pamilyang Pilipino, matulungin tayo talaga. So talagang, hindi naman nawawala yung natin eh. Pero eventually, nagbabago yan, pero go pa rin tayo, di ba? Tama. So ngayon, sir, tanong ko po, what happens when income stops? Knowing na meron tayong mga anak or apo or kapatid or even mga parents, no? So, siguro dalawang tanong yan. Una, sino-sino yung mga nagdi-depend sa inyo, and what happens when that income stops? Okay. When income stops, ang kasunod yan, stress. Talagang masistress ka talaga dahil point ka. Pero kasi siguro, depende yan, paano na income. Pwedeng income stops kasi nawalan ka ng trabaho. So ang solusyon dyan, paano ako magkakatrabaho ulit para mag-restart yung income? So that's, kumbaga, hindi naman kasi minamalit yan, pero medyo mas madali yan. Kasi ang solusyon dyan ay magtrabaho lang. Pag nakapagtrabaho ka na, and then masasolve mo yung problem mo. That's the first one. Pero paano ko yung ibang income stops? Kasi hindi kayo dahil na one, pwedeng may kasakit ka. Hindi ka na makapagbalik ng trabaho. Yung sakit mo, hindi na kayang, it does not allow you to go back to work. So yan. Or, pumanaw ka. Diba? Pumanaw ka and dire-diretso yung obligasyon mo. Yan yung mga situation na yan. So yung mga ganyan pagkakataon, yan, mas challenging yan. And ang problema niyan, kung meron ka pa mga anak na umaasa pa sa'yo or kamag-anak o pamilya na umaasa sa'yo, mararamdaman talaga nila yan. Kasi sa Pilipinas kasi, the challenge na sa atin, no? Minsan sa isang pamilya, isa lang yung breadwinner or minsan dalawa lang. So imagine mo ilang 4, 5, 6, kahit 10 tao na kumaasa sa isa o 2 tao na kumikita, pag tinanggal mo isa dyan, mangyari 2 silang breadwinner, tinanggal mo isa dyan, abay kalahati na lang yung pantustos nila, di ba? Yan. Paano kung isa lang breadwinner? O di lalong wala. So, it is a very, very big challenge to a lot. So, ang solusyon dyan, ano ba yung mga pagpaplano natin ginagawa na
pagdating ng panahon, nawalan ako, hindi na sa nawalan trabaho, nangyari sa akin, ano yan. Kasi, minsan pareho rin yan. Kunyari, kasakit ka. Kasi, bukod sa nawalan ka na ng income, gagastos ka pa. Diba? Gagastos ka pa sa pagpapagamot mo. Kasi minsan, kulang naman yung makukuha natin. Or talaga minsan, meron limit din, pati mga insurance natin. So, yan talaga affected yan. Double whammy tawag mo dyan. Or, pumanaw ka, talagang mauubos talaga lahat. So, yan yung mga challenges natin. So, ang mangyayari dyan, ito yung sad part, no? Sad part. Minsan yung mga anak, hihinto sa pag-aaral. Diba yan, Pike? Kunyari, minsan yung bahay, hindi pa tapos yung bayaran. Baka maibenta na, maisanla na, or maremata na. Baka lumaki utang. Yun yung mga yan. And lahat yan nagdadagdag ng stress. Hanggang mamaya, ang toxic na ng buhay. Tapos, wala nang solusyon. Wala kang choice, uutang ka na lang. Mamaya, baon na baon ka na sa utang. So, ang dami niyang negative connotations. Ang dami niyang problems na pwedeng gawin. Actually, totoo nga yan, Sir Randall. And aside from illnesses nga din, di ba? Even the pandemic, ang dami sa atin na affected din during the pandemic. And ako personally, like I had clients na nawalan sila ng work during the pandemic. So, kinailangan nilang mag-withdraw from their financial products. Some of them had to close it. Kasi yun ang reality na there are these instances na hindi talaga natin mapipredict. Alam mo yun, minsan ayaw nating isipin yung worst case eh. Parang gusto natin happy lang, 'di ba? Pero syempre kailangan when we're planning our life, kailangan natin tignan din yung mga risks, 'di ba? So kung kunwari sa trabaho or kahit na lang yung kung nagmomotor kayo, 'di ba? Kung may mga nagmomotor dito, syempre nagsusuot ka ng helmet, 'di ba? Kasi ayaw nating kumbaga iniisip natin posible na magkaroon ng aksidente. Pero wag nating antayin yung aksidente bago nating suotin, 'di ba? Na-summarize ko lang to, no? So, ang pinaka-challenge talaga sa risk yan, yung tinatawag mong serious physical breakdown. Okay? Yan yung mga sakit na pwedeng hindi ka gumaling, sakit na prevents you from working, or syempre yung loss of life. So pareho yung problem. Yung mga, totoo yan, yung mga pwede ka muna ng trabaho, ang solusyon din syempre magkaroon ka ng bagong trabaho, kung kaya na pa. Pero meron yung mga problem kasi even retirement, loss of income yan, di ba? Hihinto ka na dyan. So there are yung mga bagay na nangyayari talaga whether we like it or not. Iba dyan, eventual, like siguro, syempre loss of life, retirement, iba naman dyan, parang minsan pwede mangyari, pero mataas sa probability, like yan, yung serious physical breakdown, yung pagkakasakit. Lalo na ngayon, ang dami na talagang chances, and pag nakita mo, kahit nga bata, di ba, may mga issues na ng diabetes, issue na on this, yun yung mga bagay na siguro kailangan natin, number one, aware tayo, alam natin na pwede mangyari, hindi natin pwede sabihin na, hindi mangyari sa akin yan. So hindi pwede gano'n yung attitude natin, no? Kailangan may preparation tayo, may awareness tayo, and next is, paano natin ipe-prevent or anong plano natin. Minsan, hindi mo talaga mape-prevent, pero paano natin ma-minimize yung impact? Diba? Paano kung nawalan ako ng income? How can I ensure na yung mga anak ko makapagtapos ng kolehiyo? Paano mangyari na yung pamilya ko hindi mawala ng tahanan nila? So, yun yung mga bagay na siguro may bukod sa awareness, kusuri, and then eventually, kailangan talaga ng plano, ng execution yan. So, yan yung mga bagay na mangyayari. Tama ka, nabanggit mo nga, Wina, no? Yung pandemic, ito sa snapshot yan, ano pwede mangyari, no? Pero again, there are even worse things that can happen in our lives. Yes, that's true, Sir Randall. Actually, I wanted to highlight din yung sinabi mo na mahirap sabihin na hindi yan mangyayari sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na, bata pa ako, so safe ako dyan. Kasi sa totoo lang, sa age ko, hindi pa naman ako matanda. Pero I have two friends who had gotten cancer at this young age. And yeah, it was a huge dent doon sa kanilang income. And yung isa doon sa kanila, kinailangan talagang mag-withdraw from his savings. Yung isa naman,
thankfully, meron siyang critical illness insurance, health insurance. So, Mm. she's a doctor actually. So, that's another thing, di ba? Wala din yan sa profession ninyo. So, even doctors get sick. And yung doctor na friend kong ito, she also got cancer and thankfully she had the health insurance. So, kahit libre ang kanyang hospital bills, she was able to claim and sabi niya, thankful pa rin siya. Bakit? Kasi may gastos pa rin siya eh. And syempre yung mga medications outside of the hospital, hindi nasagot yun ng hospital. And then, sabi niya, syempre, she couldn't work for a time. So, Mhm. nakatulong pa rin yung mga ganun. Yeah. So, 'di ba parang hindi talaga natin pwedeng sabihin na safe tayo or wala sa history ng pamilya kasi it can happen. We never know, 'di ba? Yeah. Kaya ang ano dyan, ang tawag dyan wisdom. There has to be wisdom in preparation. Now, kung nakahanda tayo, may nangyari, ready tayo. Nakahanda tayo, wala nangyari, ito okay. Di ba? I mean, siyempre, wala namang gusto mangyari. Pero ang issue dito is preparation, wisdom. Kaya dapat aware ka. Dapat aware ka na ang buhay, masyadong ano yan eh, malikot yan. Ang tadhana malikot. Minsan ang buhay, basta limuot yan. Kaya may mga bagay na kailangan kang awareness. Hindi ko naman sinabi na, ganyan na lang, matakot ka na sa future mo. No? Hindi naman. Pero proper preparation, awareness, yan. Yun yung mga bagay na, ano lang, may wisdom lang tayo to prepare. Yes, I agree. So kailangan talagang keep these possible risks in view. Parang wag nating ibaliwala kasi Yeah, kaya these ang ganda are ng real yeah. risks. Kaya ang ganda na tinuturo ng ngayon yung ginagawa dito sa BEP-ED. No? Dapat aware ka, dapat pagkukuha ng pera mo. Dapat syempre marunong ka mag-ipon, marunong ka gumastos maayos. Kasi yun yung mga perspective. No? Kasi tama-tama, kamukha na kaibigan mo. Buti may pera siya, nahugutan siya, di ba? Ang mga Pilipino, problema, pag humugot, puro damdamin lang hugot, no? Kasi wala mahugot sa wallet eh. So yun yung mga situation. So dapat this preparation. So awareness yan. So umpisa pa lang, kunyari alam ko, may kailangan ako mag-prepare. At teka, minsan, baka kailangan i-control ko yung budget namin. Kumastos ako. Baka yung plano namin magbakasyon, baka babawasan muna natin yung budget. So mga ganyang bagay, kailangan mong gawin. Kailangan mong tipid, kailangan mag-adjust ng budget, yun yung mga bagay. Kasi minsan, maraming Pilipino, parang wala, okay lang yan, darating yan, darating yung perspective. So minsan may nakausap ako, ay naku naman sir, tipid-tipid, hirap naman yan. Ano pa ba ang damo pagpatay ng kabayo? Ganyan yung mga hirap to. Sabi ko, bakit kabayo ka ba? Yung mga ganyan, ano? So yung mga ganyan situation, dapat lang meron na tayo awareness. And, kasi it starts from there eh. Pag yan, marunong kang umawak ng pera, alam mo yun, yung di ka basta-basta padaloy-daloy, hindi yung affected ka pag merong 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Lalo na pag 11, 11. Yan talaga affected ka. Yun, kailangan may control ka, di ba? Dati sinasabi namin, kung nagtitipid ka, huwag ka pumasok ng mall kasi mapapagastos ka. Ngayon, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Pwede maubos pera mo, di ba? So, yan yung mga situation. Dapat tama ang behavior mo, may awareness ka, and then you prepare. Kasi kahit naman alam mo yan, prepared ka, pero hindi ka naman marunong mag-ipon, overspending ka naman, ba hindi mo magagawa rin lahat yan. So, dikit-dikit yan kasi behavioral yan eh. Dapat tama ang behavior mo. Yes, I agree dyan, sir, no? Talagang hindi na excuse na hindi mo alam. Kasi the fact that DepEd is doing this, napakadaming information online, di ba? Para maging aware tayo. So, nasa sa atin na talaga kung ano yung gagawin natin sa mindset and behavior natin based sa mga natututunan natin. Tsaka ito, So, Wina, add ko lang to, Wina. Add ko lang para lang for awareness. Compared to, let's say, 20 years ago, mas maraming may sakit today. Mas maraming may cancer, mas maraming merong concern. So even that, kailangan natin concern tayo. Siguro maybe our environment natin, medyo, health natin, yung lifestyle natin, medyo iba na. So again, kailangan aware din tayo sa mga ganyang bagay. Di ba? I get to talk to doctors. Kasi nagugulot siya, di ba? Magugulat ka, uwi na. Minsan, 20s, 30s lang. Nagda-dialysis na. So yun yung mga bagay na we have to be aware. Of course, dapat, aware tayo. But secondly, ganyan talaga ang buhay eh. Talagang maraming mga pagsusubok yan. So, we are prepared and we are aware.
Yes, tama po yan. So speaking of yung mga sakit po na yan, sir, among these different risks, alin dito para sa inyo yung kumbaga pinakamalala? So we have una, passing away too soon, a critical illness, becoming disabled, or simply outliving your retirement savings. Siyempre, uwi na lahat yan. Lahat yan, risk naman, lahat naman yan. Question eh. Pero siguro may mga bagay na ang hirap din sabihin, ano? Kasi kunyari, untimely death, hindi ka prepared, bigla na lang, di ba? Kasi minsan bata pa eh, di ba? Bigla na lang. Or pwedeng accident o pwedeng sakit. Yan, medyo mahirap talaga yan. Kasi, wow, bigla na lang, kunyari, single income earner ka. Wow, patay. Kung dual kayo, kalahati ka ng income o more than half na wala. So, malaking factor yon. Yung critical illness, problema din kasi nawalan ka na ng income, tapos ang tax pa ng spending mo. Diretso pa yan. So, may dual din yan. So, mahirap yan. Tapos siguro, hindi ko naman sasabihin pinakamadali, tumanda ka na. Kasi, kung aware ka naman, ready ka naman, nag-prepare ka naman. Kasi, darating naman talaga ng panahon, tatanda ka. Darating mo naman panahon talaga, di ba? I mean, I always tell people, di ba? Darating ang panahon na, kahit na kaya mo magtrabaho, gusto mo pa ba? Di ba? Parang wala namang tinarir mo, bubuhay mo magtrabaho. Ako, I love working, by the way. So kahit na semi-retired ako, active pa rin ako. Pero hindi naman natin tao ganun, di ba? Merong facet yan na physically kahit ka na. So, yan problema. Siguro, I will order, toss ako between, ano ba mas grabe, yung critical condition, o yung grabe sakit na continue, or bigla na lang kinuha ng Panginoon. Siguro yung may sakit, na alam mo yun kasi cancer, laking bagay niyan eh, kasi may gastos yan. O minsan kahit kidney failure kasi, di ba? I mean, mabuti na lang, I want to honor kasi buti lang may mga PhilHealth tayo that provide a lot of these things. Pero marami mga untoward expenses pa rin. So yan, toss ako between untimely death at saka yung serious physical breakdown. Yan for me is the higher risk. Now, sa likod na lang yan, yun yung mga tumanda na ako, hindi ako prepare. Kasi risk din naman yun, tumanda ka, wala kang ipon. So, yan yung mga bagay na siguro kalahati pagkanda. Okay. So ako din actually napaisip ako dun sa question na yun. Kasi initially iniisip ko, disability ba ang isa sa pinaka mataas na risk dito sa apat? Kasi on the one hand, of course, critical illness ang mahal talaga. At nakita ko din kung gaano ka laki ang nagagastos dito. And even sa family namin, I have had a relative who got cancer as well, and talagang everyone nag-chip in para maitawid ang sakit na to. So talagang mabigat siya, malaking dent siya. Pero 'di ba? But at the same time nakabalik din siya mag-work. So pero dito pumapasok na baka may mga utang na. And I know, Sir Randel, meron kang tinatawag, di bang, sandwich generation? Yeah, sige. Share ko lang. Expound ako dito. So number one, yung danger niyan, kahit na minsan may kaya kayo problema. Like, I lost my mother. She was only 52 to cancer. Estudyante pa ako noon. Many years ago. So, may pera ba kami, pamilya? Meron naman kami pera eh. Pero alam mo nangyari, because ang laki ng cost, of course, yung father ko hindi nakafocus magtrabaho, so yung income niya tinamaan. But not more than the income, dahil nga sa laki ng cost, kailangan ng bayaran, alam mo yun, nagbenta ng ari-arian yung tatay ko na sana, di ba, siguro, minadali niya, hindi niya nabenta ng tama yung presyo kasi nagmamadali siya. So, tinamaan kami sa ganon. And eventually, it took a while for my father to recover financially. Naramdaman namin yung impact, naramdaman challenge niyan. So, yan yung situation niyan. And again, sa maraming Pilipino, kasi maraming umaasa natin sa income natin eh. Yung sa ating generation, sinabi mo, di ba? Habang pinalalaki yung anak ko, tumutulong sa magulang natin, di ba? Yun yung mga challenges natin. So, minsan yung dependence sa'yo, hindi lang asawa at anak mo, may magulang ka. Minsan,
Umabot pa yan hanggang kapatid. Minsan yung mga ganyang bagay. Yan. So, yan. Ano naman kasi sa Pilipino, pag kumikita ka, parang ikaw na ang dapat magtustos para sa lahat eh. So, yung mga bagay na kailangan natin baguhin. Eh. Mga paniniwala natin, mga cultural norms natin na kailangan magbago. Tama po yan, Sir Randall. So parang ang take-away ko din dyan talaga is parang kapag nagpe-prepare tayo para i-protect yung income natin, hindi pwedeng pipili ka lang ng isang risk doon sa apat. Kumbaga kailangan Kasi hindi mo yung naman masasabi ano portfolio risk mo. mo. Oo. Kasi hindi mo naman masasabi diba? ano risk mo. Di ba? Hindi naman yan choice yan. Ano? Multiple choice po. Pumili ka. Pero yun nga, tama po. Parang at the end of the day, we have to plan for all these different risks. Kasi hindi natin masasabi eh. Kung mag-disable tayo, hindi na tayo makaka-work at all. Pero may mga dependents tayo or yung untimely death, ganun din, di ba? Yan, sige. What will happen? Himayin natin to, Wina, para may solusyon. Yes, sir. Sabi nila, pabuto si Wina at si Randall, puro problema binanggit, no? Siyempre, mag-usap na tayo ng Sige. diba? Mag-usap naman tayo ng mga possible solutions. Okay. Himayin natin. Okay. So, again, number one, for, let's say, sakit, critical illness and everything, may PhilHealth tayo. So, number one, may base tayo dyan, PhilHealth. Ngayon, titignan mo, hanggang magkano ang limit ng PhilHealth ko? Hanggang magkano ang kaya kabos ito? So, definitely, hindi yan kaya, ano pwede ko idagdag dito? So, kailangan may savings ako, pagdagdag. Or meron akong health insurance para sa mga ganyan bagay to work together. Ayan. So, yan, kaya na in a way, parang na-minimize ko yung, I mean, sa totoo lang, to be honest, kahit ano gawin mo, hindi mo, may impact yan. No, regardless of what happens. Hindi na financial na impact yan. Pwede emotional, economic, spiritual. So, marami mga pwede mangyari yan. Pero, ang role natin dito, at least, is to minimize impact or reduce na lang. Minsan, di ba ma-minimize talaga eh. Reduce. So, yan. Kunyari, sakit, ang sagot dyan, PhilHealth plus health insurance. So, pag nagawa mo yan, kahit paano, maybe hindi yan perfect, maybe may kulang yan, pero malaking bagay na yan para sa mangyari yan. Okay? So, very important. Next natin, loss of life. So, ano may loss of life? Siyempre, benefit natin, insurance. Life insurance, ang sagot yan. So, titignan natin, magkano ba kailangan? How much coverage do I need? So, titignan mo ngayon yan. So, at least, maybe 3, 4, 5 times ng annual income mo, may coverage ka. So, kunwari, ang annual income mo, 500,000. Bay, maganda may 2 million ka at least, diba? Ibig sabihin yan, in the next 4 years, 3 years, 4 years, ay didiretso yung pamilya mo, mabubuhay yan, hanggang mag-adjust ng mga... Hindi naman pwede hindi mag-adjust, mag-adjust yan. Okay, so yan, solution naman yan. O paano naman yung pag tumanda ako, di ba? Ayan na, syempre may GSIS tayo. O question, kasya ba yung GSIS natin? Ano pwede rin gawin? So papasok na naman, dapat may additional savings ako, maybe may tinayo akong bagay na pwede ko pagkakitaan, may apartment na papaupa o mga ganyan. Or meron tayong pera, yung Philippine Private Equity Retirement Account na pwede natin hulugan yan, di ba? Sa BSP yan na project. So ito yung mga bagay na pwede natin. So marami namang options. So babalik ka na ngayon. Ano ba yung pwede sa akin gamitin? Ano ba yung mga options ko? Kasi options nandiyan na yan, Wina. Hindi naman yan wala. Nandiyan yan. So pipili ka, ano ba yung bagay sa akin? Pwede hindi ba bagay sa akin lahat eh? So yan ito kukunin ko or wala akong access. Pero babalik pa rin tayo, para tumabot tayo doon, balikan natin. Tama ba yung paggastos natin? Tama ba yung priorities natin? Ano ba yung mga dapat? Tama ba na lahat ng pamilya natin umaasa sa atin? Baka naman pwede natin bawasan yun. Kasi di ba, yun yung problema. Kaya di makaipo kasi dahil umaasa eh. Pero baka naman kakatulong natin eh, lalo silang hindi kumilos. Yung tawag ko, do not enable bad behavior. Di ba? Yung kapatid mo, baka naman kailangan kumilos na. O sige, paaralin kita. Pero pag graduate ka, ikaw naman, tumulong ka rin naman. So yung mga ganyang bagay, yun yung mga phases na kailangan mo gawin. Maraming dynamics yan. May solusyon dyan. Ang kailangan mo lang gawin, ano ba yung pwede kong gawin? Ano yung pwede kong umpisahan? Kasi minsan, lahat yan, overwhelm ka, ano umpisa ko? Ito muna ang umpisa ko. Pwede, focus muna ako sa health. Okay na. Yung moderate health ko. Okay. Pero syempre, dapat lahat tayo may emergency funds, lahat tayo may savings. Yes, tama po yan, Sir Randall. Actually, yun din yung gusto kong i-highlight nga na
yung benefits natin nandyan actually at meron na tayong makukuha. May provide na rin si DepEd, ang government, para sa ating educators and even sa mga private sectors, 'di ba? Meron din silang kanya-kanyang benefits. Ang tanong lang talaga dyan is, aware ka ba, na-compute mo ba kung ano yung gap or kung meron bang gap? Kasi kung walang gap, Yeah. edi all good. Okay. Pero kung Pero may ito gap, sasabihin ko sa inyo, Wina, lahat yan may gap. Lahat yan may gap. Kasi hindi natin malalaman niya. Let's say, pag-usapan natin retirement. Okay? Ako kasi, manumero ako eh. Maganda GSIS. In fact, talo nga tayo sa private sector, SSS lang tayo. No? Malayo ang benefit ng GSIS. Maganda ang benefit ng GSIS. Maganda yan. Pero ang mga benefits ng retirement na galing sa DepEd, GSIS, so kahit saan, hindi naman nakadesign yan para mabuhay. Nakadesign yan para mag-survive ka lang. Ang question is, gusto mo ba survival mode ka lang? Di ba? So marami ka pang gustong gawin. So now, ikaw ngayon, i-augment mo yan by your own actions and by your own savings. So kaya, ang ganda na nagagawa. Bigyan ko ng example, mga alam ko, kasi marami ako nakakausap na teachers, no? Naging maayos ang buhay nila. Kasi bukod sa nakuha nilang pension nila, dahil nung nagtatrabaho sila, nag-iipon sila, nagtitipid sila, nakapagtayo sila ng paupahan. So may nakausap akong teacher sa probinsya. Sabi niya, alam ko, ayokong umasa sa pension lang kasi baka kapos marunong may foresight siya. So during her active years sa bigling turo, then eventually naging principal siya, nakapagpundara siya sa bayan nila, meron siyang lupa siya. Dahan-dahan na itayo niya 4-door apartment. 4-door apartment. Actual to yung isang pintuan kanya. Kaya sa nilang mag-asawa. Okay? Sabi niya, yung 3, pinapaupahan niya. Hindi, ang ganda. So parang augmented ang income niya. Diba? Meron siyang tinatawag mong freedom. Diba? I mean, sabi niya, hindi naman ako mayaman, pero hindi naman ako gipit. Yun ang advantage niya. So, maraming ways to do it. Basta, alam mo yung priorities mo, alam mo yung options mo, and may plano ka. yes, I agree din dyan talaga sa kailangan may plano, even during retirement nga, and even if you have all these benefits. And gusto ko lang din, sir, i-highlight kasi meron din akong kilala, ang nangyari naman is, yes, ang laki ng retirement benefits niya, pero during her retirement years siya, nagkasakit. Doon naubos. Doon naubos. So parang, kailangan pa rin pala ng preparation for all these other risks. Kaya nga mga kaibigan, okay, ayaw natin may mangyari sa atin. Wala namang mangyari sa atin, diba? Nananalangin tayo, we believe in faith. No? Pero may wisdom yan na binigay sa atin. Binigay ng Panginoon yan, wisdom binigay sa atin ng lahat. So we have to prepare. Kung may nangyari, okay. Pag wala nangyari, edi good. Diba? Yung ano ba yan? Ipon ako ng ipon. Wala naman nangyari sa okay, may pera ka. Di ba? Yung mga ganyan, enjoyin mo. So, ganyan yung mga bagay. Yan, at least may papamana ka na. Kasi, minsan, di natin naiisip. Kasi minsan, ito ang problema sa atin, Wina. Minsan, nakalimit lang tayo, paano ako mag-survive. Pero di ba maganda rin naman na, ano kaya pwede ko maiwan sa mga anak ko? Di ba? Yung mga ganyan. So, may mga ganyan factor talaga. So, pag nakapag-prepare ka, alam mo na yung pwede mangyari. Nagawa mo na, pero pwede ka pa rin mag-prepare para, alam mo, yung mga anak naman, di ba? Makinabang, di ba? Kasi mga Pilipino, hindi naman marunong magpamana yan. Kung magpamana yan, mali. O ano minana mo sa tatay mo? Ito, diabetes ang minana ko. O hindi dapat gano'n. Di ba? Magkita, may naiwan sa akin lupa pala, no? Okay, mayroon palang gano'n. May pera pala sa bangko iniwan si nanay, ano? So may mga gano'ng facet na maganda para dire-diretso tayo. So ayan, mga bagay na siguro sa tamang pagsusuri, tamang paghahanda. Yan. Kasi, sa totoo lang, Wina, mahirap mag-ipon, mahirap mag-budget, daming challenges, ang daming demands, di ba? Pero kung alam mo ano yung end goal, matututo kang okay, titiisin ko to. Okay, ganyan talaga. Kasi magtitiis ka rin naman at least tama yung pagtitiis mo sa tamang paraan, sa tamang objective. Yes, actually parang talagang mas nabubuo sa akin yung picture din ngayon na yung pag-protect sana natin ng income natin, talagang hindi siya just to survive. Kailangan may mga pangarap tayo, may legacy tayo na gustong iiwan.
i-enjoy talaga ang buhay. So parang at the end of the day, dapat mag-dream tayo, mangarap tayo, di ba? May Parang share ako ganun. sa'yo. May share ako sa mga kasama natin. Kadarating ko lang kasi pangarap namin tumasawa. Kasi matanda na kami, di ba? Next year, senior na ako. No? So, sabi ko naman, ayoko naman ng katatanda mo na. So, yung misis ko tsaka ako, nag-ano kami, finally nagawa namin after preparation, planning, ipon, nag-cruise kami. Nag-cruise kami. Alam mo, ang cruise kasi, maraming Amerikano na sa cruise. Puro matanda, senior. Imagine mo, almost 60 years old ako. Ako yata pinakabata doon, kami ni misis ko. Diba? So matanda. So ang dami nila. Pero nakita ko sila, nag-i-enjoy sila. Sabi ko, nag-i-enjoy sila. Parang okay. Tapos syempre, di ba, nagmamarites tayo. Ako sabi ko, syempre, kung gano'n, matatanda na. Nakipagkwento. Oh, where are you from? Ganyan. Alam mo, di ba, nakausap ko, Wina, pang-5 cruise na nila, pang-6 na. Matatanda na nila. At sabi ko, sana no, mga Pilipino, pagtanda, magagawa rin itong mga ganitong bagay. Masakit eh. Masakit na hindi natin ma-afford, dahil natin pwede hindi magawa. Sana magagawa rin natin. Kasi sila, nakapag-plan, nakapag-prepare. Naayos nila yung pag-iipon nila. Sabi mo, siyempre, nakikauso, ay nako, yung mga anak ko, kasi tapos na ako sa kanila. Ay, mga kanya-kanyang pamilya, lagi lang busy. Edi ako mag-i-enjoy ako. So sana pwede na rin natin gawin yun. Hindi pag matanda na tayo, wala. Iyon tayo sa bahay, mag-aalaga ng apo. May mga ganyang bagay. So ito yung mga bagay na dapat makapag-prepare. Bukod sa preparing for the risk, sana na po tayo usapan natin. Bukod sa making sure na income natin ganun, ito okay din to kasi it helps you move forward. Yes, actually kapag talagang may clear kang dream, may clear kang goal na gustong ma-achieve, talagang magagawan mo ng paraan eh. Yeah. Kapag talagang kailangan clear na clear. So, yun Kaya ang sana tayo ating mga Pilipino, mangarap tayo. Pero bukod sa mangarap tayo, we put that into action. So may pangarap tayo, pero meron din tayong backup. Paano kung may mangyari? Paano magkasakit pa? So lahat yan, naka-prepare, naka-plan. May plano lang yan. And then, whatever, nagawa mo na yan, naayos mo na yan, and then enjoy life. Yan naman ang goal natin at the end. Yes, tama po yan, Sir Randel. And so ngayon, since sabi mo nga, kailangan actionan natin. Parang I want to get your insights or kung ano para sa iyo ang dapat tamang pagkakasunod-sunod or may iba sa atin dito, syempre, kunwari, tight na ang budget or may mga loans pa or meron pang kung ano-ano pang problema, pinapaaral and so on. So, paano tayo makakapag-prepare given this this circumstance? Warning lang, hahaba usapan natin ha. Okay, so number 1, kailangan marunong ka humawak ng pera. Kailangan marunong ka mag-budget. Alam mo yung pera pumapasok, alam mo yung pera lumalabas. Number 1, very important yan. So meron kang budget na sinusundan na alam mo yun, na pinag-uusapan yung mag-asawa. Kasi ang budgeting, conjugal exercise yan. So dapat pinag-uusapan niyo yan. Alam mo ano pa priority. Now, pag nakita mo yan, dapat may savings ka. Hindi dapat lahat ng kinikita mo, nagagastos mo. Okay? Kasi pag nakita mo iba, kulang, uutang ngayon. So ayan, malaki yung problema mo. So yan yung problema. At kadalasan na marami sa Pilipino, marami tayong utang. Minsan baon na tayo sa utang. So, paano ako maghahanda para sa future ay puro ko utang? So, priority number 1. I know how to earn, I know how to handle money, and ang first order of the day mo is tanggalin mo yung sarili mo sa pagkakautang. Bayaran mo yung mga utang mo. And prevent mo yung sarili mo sa paglo-loan ulit. Okay? Yan ang kailangan mo gawin. Kasi hindi ka aabot dun sa mga pagpa-preparation, planning, kung marami kang utang. Kasi binabayaran ng utang, may interest yan, may principal yan. So talagang affected yung income mo. Okay, number 1. So ngayon, siguro maybe 2 years, 3 years na pagtitiis to ha. Pagtitiis to, pag-sacrifice to, nakaalis ka sa pagkakautang. O ano next mong gawin? Build na muna ako ng savings. Habang nag-build ako ng savings, ano pwede kong gawin? Pwede consider ko na health insurance. Okay na yan. And then, okay ka na. Ano next? Okay na. Aba, sanay na yan ako. Ano pwede kong gawin? Paano naman ang retirement ko? Ano pwede kong gawin? Anong additional hulog na pwede kong gawin? Para ganyan. Kasi marami sa atin, sanay maghulog ng utang, pero hindi sanay maghulog ng ipon.
So, kung sanay ka maghulog ng utang, yung hinuhulog mo sa utang na yan, ihuhulog mo na yan sa pag-iipon mo, sa pag-i-invest mo, sa mga insurance mo, sa mga bagay-bagay na yan. And then eventually, it will work for you. Proseso yan. Hindi yan madali. So, may process yan. Sa mga mag-asawa, okay, ito ang aking ang request sa inyo. Pagkatapos ng seminar na to, mag-usap kayo mag-asawa. Mag-pray kayo together. Huwag kayo mag-away. Pag-usapan nyo ano pwede nyo gawin. Kailangan one kayo. Okay? Okay ba yan? Sa mga pag-uwi nyo mamaya, yan pag-usapan nyo. Okay? Sa mga single, pagkatapos ito, uwi lang kayo. Wala kayong gagawin. Hindi. Mag-budget din kayo. Diba? Para yan ang prepare. Para pag panahon na magkaasawa na kayo, ready na rin kayo. Ayan, yan. Bukas kasi may turo akong money in marriage. So parang nahalo na ngayon. Ano? Pero yan talaga, yan ang mga bagay na kailangan ipaghanda. Yes, actually tama nga yan, no? Na parang at the end of the day, para siyang mindset na ang pag-save ay dapat gawin mo ring obligation. Kasi kung utang, di ba, isipin natin, ay, obligation kong bayaran to. Pero bakit ang pag-iipon or ang pag-protect ng ating income, hindi natin siya ginagawang obligation. So, ano siya parang mindset shift talaga. And tama yan, kailangan together as a couple or as a family, 'di ba? Talagang involved para in the same boat kayo. So, ayan. So very insightful, and actually Sir Randall, gusto ko ring idagdag yung emergency fund. Kasi Yes. 'di ba, parang we never know din since cash flow nga ang napaka-importante, kailangan meron din tayong naka-set aside na emergency fund. So based on your experience, sir, ilang months dapat ang Ako ang emergency bare fund? minimum ko dyan sa number one. Bakit may emergency funds? Kasi ang buhay, lagi may emergency. Lagi part na ng buhay yan. Kung ito sa mga, kasi ito mga Gen Z, nagtatrabaho na rin, ano? Huwag iisipin na hindi, part ng buhay yan. Kasi kami mga oldies na talagang marami na kami pinagdaanan part yun. So dapat may emergency fund. Ako, ang ideal ko is at least 3 months ng monthly expenses mo. So kung gumagastos ka ng 30,000 a month, sana meron kang 90 to 100,000 para bukod yun. So, yun yung aking ideal. Siyempre, madali sabihin, may gawin. Pero kaya may focus ka. Kaya ang hirap, paano ka makakapagtayo ng emergency fund? Puro ka utang. Okay? Bayaran mo utang mo. Yung pinababayad mo sa utang mo, hindi ka nakabayad ka na. Okay? Sali ka maghulog. O ang una mo, pondohan mo yung emergency funds mo. O napondohan mo yung emergency funds mo. Okay, o yan. O ano mga pwede mo gawin? Part 10, lagay mo sa insurance. Part 10, lagay mo sa savings. Part 10, lagay mo sa investment. So, maraming pwedeng gawin. In fact, mga kaibigan, mga kapatid, pag kinumpit nyo yung hulog nyo sa utang, at gagamitin nyo yan for future investment, insurance, ang dami mo pwedeng gawin. Kaya maraming Pilipino, hindi makaahon, hindi makaprepare kasi naubos ang pera sa utang. Interest pa lang yan, talo ka na talaga. Interest pa lang yan, talo ka na. So again, wisdom tells us to do that. So, yeah, kaya minsan talaga may sacrifice. May mga bagay din mo na magawa. Di ba? Minsan baka pwedeng hindi ka magpalit ng telepono. Pwedeng yung mga ganyang bagay, magbawas ka ng gastos, di ba? Pwedeng, ayaw ko kung possible to ha. Pwedeng i-delete ko muna si Shopee. Joke lang. Naki-sacrifice na. Yung mga ganong bagay. So, factor lang, facet lang. Pero kaya nga, babalikan mo. Titingnan mo kagad lagi yung, yung budget mo. Ano pwedeng i-adjust dito? Kasi, okay, since inumpisa mo rin na ako, Wina, no? Ito pa rin, kung isama ng usapan dito, hindi ako matapos Okay, gawa ka na ng budget. Okay lang, diba? sir. Ang dami ko ng notes dahil galing sa inyo. May budget ka na, di ba? May budget ka na. So, titingnan mo ngayon, may income ka, pumapasok. Dapat alam mo papasok o lumalabas. Na dalawa klase ang expenses mo, ang paggastos mo. Di ba? Isa need, isa want. Yung need para mabuhay, yung want para masaya. Hindi ko naman sinasabi huwag magka-want. Di ba? Tao lang tayo. Need and want. Titingnan mo ngayon yan. Pag kinumpute mo, at nakita mo yung ilalim mo, hindi kasya, negative ka. At pa mag-a-adjust ako. Pero wag kayo mag-a-adjust dun sa need. Sa what muna kayo mag-adjust, magbawas. Hindi pwede sabihin, mga anak, natitipid na si nanay ngayon. Once a day na lang tayo kakain. Tuturuan ko kayo ng intermittent fasting. I mean, yung anak mo 4 years old, tuturuan mo ng intermittent fasting. Hindi na badsot yan. Hindi doon. Doon muna. Sana pwede mong gawin? Ay, bawas kain sa labas muna tayo. Bawas ka doon. So, very important. You have to learn how to adjust that. Now, realistic ako. Ang dami tumutulong. Ang question, isipin mo, di ba?
kailangan ba talaga yung mga mag-anak mo na umasa, kailangan ba talaga ganyan ibibigay mo? Baka pwede mong bawasan. Baka pwede mong mag-adjust. Baka pwedeng other members of the family sumikin. Huwag mo kasing isipin. Ang pasakit ng Pilipino to, mabait tayo eh. Ang sakit ng Pilipino is meron siyang savior mentality. Okay? Savior mentality. Hindi. Ang savior natin isa lang nasa langit. Diba? Doon na tayo titingin. Tayo, tumutulong lang tayo. May word nga ako dyan, messianic complex eh. And that will cause us a lot of problems. So yan, mga bagay na kailangan ng pagsusuri, ng pag-iisip, and siguro pananalangin as well. Yes, so grabe, nahuhubog talaga ako sa mga lessons galing sa inyo ngayon, Sir Randall. So, dahil ang dami nga nito, if you were to give one step or one action na i-encourage natin ang ating fellow educators or everybody who's watching here today, what would that be? Sa dami na pinag-usapan natin, papasummarize mo sa akin, Wian, ano? Okay. Hindi, kumbaga, if may isa, the first Okay. step. Kasi syempre, like you said, di ba, Siguro, hindi naman the pwedeng most sabay-sabay. The most important, the first step that you have to do is matuto kayong gumastos. Matuto kayong mag-ipon. Yan yung very, very important. Kasi pag nagawa mo yan, everything else follows. So, siguro yun ang pwede ko sabihin. Matutong gumastos, matutong magtipid, and then lahat yan, it will fall in the right places. Pag nagawa mo yung step 1, step 2, step 3, step 4, susunod na yan. So, start with that and then move forward. Yes, actually, ano talaga, behavior. Nasa sa atin, always, at the end of the day. Yun ang bottom line. Na kailangan... Kasi alam mo, Wina, pagdating sa pera, 80% behavior. 20% lang yung pag-iisip. Behavior talaga. Head knowledge, yes. 20% lang yan. So, sir, pagdating sa pera, tuwing kailan dapat nire-review ito? Or like, kayong mag-asawa, tuwing kailan ninyo inuupuan at chine-check yung plano ninyo? Tama pa rin ba yung amounts na na-save ninyo, yung mga protection ninyo, and so on? I think, depende sa mag-asawa yan. Pero at least once a year. At least once a year. May mga tao talagang disiplinado talaga eh. Yung pag they set something, automatic sa kanila. Pero kung tipong kayo mag-asawa, ano mo tawag ito? Madali bumigay sa mga susubok ng buhay. Madali matempt. Makakita lang ng sale. Uy, seat sale. Ayan. Talagang, sira na diskarte mo. Or, ayan. Baka kailangan mas regular yung check-up nyo. Pwedeng monthly, nag-uusap kayo. So, depende rin sa pamilya. So, kung disiplinado kayo, alam mo yung kayo, quarterly, or pag talaga iba, kunyari, nagkaming misis ko, baka once a year na kami mag-check ng ganyan, ano? Pero, when you're younger, or you have issues, ganyan, yan yung mga bagay na kailangan tingnan. Tama ko, di ba? Magkakaibigan, yata kaibigan mo, magastos. Ayan, mag-review ka lagi. So, ito, tip ko sa inyo, Wina. Pag ang mga kasama mo sa trabaho, puro magastos, kaya lumayo ka. Papalit ka ng barkada. Okay? So, kailangan humanap ka ng tao makakatulong sa iyo. May accountability kayo. Yes, totoo yan. Usong-uso ang pangbubudol, di ba? Sa mga friends, talagang nape-peer pressure minsan. So, yeah, worst case talaga, di ba? Huwag kang munang magpakita sa mga BI na mga friends natin para naman talagang magawa natin yung steps na gusto natin gawin towards our financial protection. Kasi, kaya ko ito natanong, Sir Randall, kasi karamihan, I mean, marami akong clients na kumbaga minsan years talaga before kami mag-review ng plan. Tapos meron naman po yung iba ayaw munang simulan mag-isip about financial or income protection dahil nga may iba pa silang obligation. So you're saying na every year sana, regardless if you are so if may important. mga utang ka pa or ano. May mga tao kasi talaga, Wina, na kailangan ng coaching. Kasi totoo lang. Meron mga professionals naman na magko-coach. Or ito yung mga co-teacher mo na, di ba, bakit maayos ang buhay niya? Di ba, ito, lagyan natin na practical. Hindi naman lahat sila pwede kakausapin, Wina, no? Dami-dami nila. No? So, kunyari kaya
may kasama kang co-teacher, maayos siya. Kusapin mo. Pakapihin mo. During lunch break, or yayain mo, mag-merienda kayo, magpaturo ka, magpa-coach ka. Kasi alam mo yung mga maaayos na tao, willing naman niya magtumulong eh. So, yan ang gawin niyo. So, bigyan mo na advice. Alright? So, yan yung situation mo. Pero syempre, di ba, yung tanong mo, ang hirap. Minsan mahirap mag-umpisa. Ang tawag ko dyan, baby steps. Ano ang baby step 1 mo? Baby step 1 ko is controlling ko yung gastos ko. Eh, pinaka-importante. Ano baby step 2 mo? Nakapagtabi na ako for savings. Di ba? Yung tinutulong natin, save first before you spend. Anong baby step 3 ko? Ano pwede kong hulugan? Baka pwede akong maghulog ng health insurance. Ayan. Check. Step 4. Okay? So, ano mo yan, i-break mo yan. And then, eventually, pag nakuha mo na yung sistema, then that's gonna be happen. So, yan. Yung problema ay, okay, alam ko mga kaibigan, no, overloaded kayo sa usapan namin ni Wina, no? Pero, ano lang, take one step at a time. Ano pwede kong gawin? Sa mga married na tao dito, again, have a honest to goodness conversation that is honoring. Huwag yung awayin yung asawa niya. Kasi magastos ka. Pareho lang kayo magastos. Okay, so, yun yung situation. Okay, ganon. Honoring. Okay, together, how do we solve this problem? Doon sa mga single naman, maganda, perfect time, ayusin ko to para when I get married, di ba, maayos ako. Ayan. Pumili ka na maayos na asawa, baka may asawa magastos. So, yan yung mga passes na gawin mo. And then, tingnan mo, start. Ang suggestion ko, para hindi sa maputang usapan namin ni Wina, ayusin mo budget mo. Kung ayusin budget mo, step 1. Next, step 2. Okay, utang. Tanggalin mo sarili mo sa utang. Now, next step 3, emergency funds. Build the emergency fund. Step number 4, insurance. Ano pwede kong ma-afford. And then step 5, retirement na, asikasuhin ko na. Kung makita mo yan, all of those things will work for its right purpose. Yes, actually ang ganda ng pagkasabi niyo, Sir Randall. And gusto ko ring i-highlight yung sinabi ninyo na forced savings. Kasi in a sense, talagang dun mo mabibuild yung habit eh. Baby steps ka nga, kahit konti na lang muna. If kaya ninyong i-automate ang pagbayad ng mga utang, di ba? Why not automate yung pag-build ng mga savings, ng mga protection ninyo? Kasi dun natin unti-unti marirealize na Pati na-achieve na panghulog sa pala natin. Pati panghulog sa retirement, pwede mo automate yan. So, lahat naman pwede na ngayon. Alam mo yung beauty ngayon, Wina, no? Ang daming hindi pwede noon, pwede na ngayon. Okay? So, yun nga lang, mas madali mag-ipon ngayon, mas madali mag-invest. The side part is, mas madali rin umutang. So, choose your poison. Kumbaga, choose your hard. Diba? Choose your hard. Ano ba? So, siguro parang i-wrap up lang natin to. Ha? Okay? I would rather sacrifice today and enjoy tomorrow rather than enjoy today and sacrifice tomorrow. Okay? Maganda ang kinabukasan natin. Marami tayo pwedeng na-achieve sa mga pangarap natin. But we have to work on that today so that we can achieve a better tomorrow. Ay, ganda ng aking closing. Yes, ang ganda nun. Ayoko nang dagdagan pa kasi napakaganda ng pagka-close niyo, Sir Randall. So, ayan po, I hope everyone here watching dito sa Teams, dito sa Facebook Live, sa YouTube, pati na rin yung mga nagre-rewatch, no? Kahit hindi live na. Sana po marami kayong natutunan dito sa kwentuhan namin ni Sir Randall. Kasi ako personally, ang dami kong natutunan din talaga. So, sana ay may gawin tayong first step, baby step, this coming months, today, tomorrow, di ba? Ayan po. So, Avengel, I think it's time for you to come back on screen. Napakadami kong natutunan from you, Ma'am Wian and Sir Randall. Grabe yun, mga kaibigan, mga ka-DepEd, di ba? Lalo sa usapin ng pananalapi, talagang tayo dapat inaalagaan natin ang ating pera. Na favorite part ko yung marinig yung salitang
nagbabago pala talaga ang needs natin from time to time. Totoo yan. And tayo sa DepEd, matutong mag-back up. Kasi sabi nga nila, Ma'am Wian, Ma'am Sir Randel, ayan, kasi may mga kaibigan din tayo mahilig mag-aya, mabudol. So, matutong mag-ipon at magtipid. Mga ka-DepEd, so far, napaka-reflective nung ating araw ngayon. Baka naman meron kayong mga na-realize so far dyan at may mga tanong kayo, maaari po ninyo kaming i-chat sa ating MS Teams chat box para po ma-heads up natin kung may mga gusto kayong malaman pa sa ating mga speakers for today. Kaya maraming salamat po. Thank you so much sa ating pong mga speakers for this morning. Hintay lang tayo sa ating mga tanong. Siguro, meron po muna ako. Ako na ang magbabato. Ayan, we have our questions for today. Please submit your question po sa ating chat box or YouTube or Facebook comment section. Pakilagay lamang po ang inyong name, SDO, and ang inyong tanong para po kay Ma'am Wian and Sir Randel. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat ako kay Sir Randel and Ma'am Wian for your insights. Pero Sir Randel, ako muna, siguro, may tanong po muna ako. Ayan. Sir Randel, Ma'am Wian, sabi po, mag-ipon. Pero minsan, nasa utak po namin, paano? Saan ako mag-uumpisa, sir? Mag-ipit ba ako ng pera? Maglagay sa bangko? Ibukod-bukod yung papel, yung pera sa mga garapon? Paano po ba? Kasi kahit ako din, guilty ako dun sa part na yun Na sabi kasi nila, enjoy kasi ang pera kikitain lang. Okay, Guilty. sige. Number one, okay, marami, lahat yung binigyan mo strategies yan. Pero una decision mo yan Okay, you have to learn how to decide. Ako talaga, pagod na ako sa ganitong buhay, narigipit ako. Kailangan ikaw mismo mag-decide. So, nakuha mo ng decision mo, balikan mo na yan. Budget. Ano ba? Kasi kailangan realistic ka rin. Hindi, katabi ako ng 5,000. Nung tabi ka ng 5,000, wala naiiwan sa'yo. Hindi naman pwede yun. So, balikan mo pa rin yan. Magkano ang pera pumapasok, magkano ang pera mo lumalabas. Saan napupunta ang pera? Okay, ano ba dito ang pwede? So, from there, makikita mo na may amount ka na. So, nakita mo na yung budget mo. Okay, at pag tinanggal ko to, makaipon ako ng, let's say may amount, 2,000 a month. Diyan ako mag-uumpisa. Pero hindi ako damihin to, how do I make it better? So, pabalikan mo yan. So, yan yung way to do it. And then later on, kanya-kanyang strategy. Iba, kasi diba? Iba envelope system. Iba naman, kasi alam mo ngayon, pati sa mga accounts natin, pwede mag-multiple accounts, diba? So, parang, iba nakahiwalay, iba naka-auto-debit. So, the strategies will now reflect what works for you. Kasi iba-iba tayo, di ba? Iba-iba yung aware natin. May iba talaga old school. Hindi, gusto ko, dadaling ko sa bangko, may passbook para di ko ma-withdraw. Kung yan mag-work sa'yo, di okay, pagod ka lang, kaka-deposito, di ba? So, may mga ganong factors na pwede mong gawin. Mayroon mga iba talaga, hindi ako mag-open ng account na merong online para hindi ko magalaw. Kung yan mag-work sa'yo, di okay. Basta whatever strategy works for you, then go. Thank you so much, Sir Randel. Sige po, pag-aaralan ko po kung ano mag-work sa akin. Ayan. Sa lahat ng mga kasama kong ka-DepEd, naku, isa din yun, Sir Randel and Ma'am Wian, yung kailangan din natin siguro i-consider sa mga kasama na kasi we're very lucky po sa DepEd, kahit sa health, meron na rin kami, binibigyan kami ng budget for that. Paano po kaya namin mapipigilan ang sarili na pag meron kaming benefits na nakaabang, huwag ibayad sa utang or na kung saan ibayad sa utang dapat doon ilaan? Okay. So number one, it's very important to kasi matagal na rin ako nag-DepEd matagal mo baka estudyante ka pa niyan pero 15 years na kami naggagawa ng ganito. Pinaka-challenge sa marami nating mga teachers. I love our teachers is maraming utang. Kaya mahirap kumilos, mahirap mag-ipon. So ang priority ko para sa mga manamahal kong mga guro, be debt-free first. Yan yung question. Everything else will follow. So pag naayos nyo yan, so imagine mo, hinuhulog mo sa utang, ang dahil mo pwedeng gawin pagkatapos. Makakapag-force savings ka na, makakapag-insurance ka na, makakapag-invest ka na, pwede mo i-maximize yung mga pwede mong hulog na gawin. Ang dami, andyan lahat, maraming options The question is, may ihuhulog ka ba? Yan. So, yan yung mga bagay na pwede mong gawin. So, you start first by looking at the way you spend. Kasi kunyari,
okay, nakabayad ng utang, pero magastos ka pa rin. Pag-dipit ka pa rin, utang ka na naman. Di ba? So, ayusin mo muna yung sistema mo sa buhay para hindi ka nakalaman ng utang. And then, bayaran mo utang mo. Pag nabayaran mo utang mo, ayan, andayin mo ng options pwede gawin sa buhay. Thank you so much, Sir Randall. Ma'am Wian, we have a question po dito. Sabi, if an educator suddenly becomes unable to work for an extended period, what financial preparations can help ensure that their family's daily needs continue to be met po? Yan. Number one, emergency funds. Yan. Kasi yung, di ba, depende how long eh. Kasi kung 2 months, 3 months, 4 months, very effective ang emergency funds. Pag long-term problem yan, I think medyo mas complicated na yan, di ba? Investments, health insurance, yung mga ganun bagay, pwede natin gawin. Long-term savings, yan yung mga bagay na pwede mo gawin. So again, pwede mo gawin. Yan yung dapat mong gawin. So ibig sabihin, paghandaan mo yan, i-prepare mo yan. And hindi na nagagawa overnight yan. Ano dyan? Nagagawa yan over years. So again, start, prepare, grow. Thank you so much po. And so we have a question po from, siguro dahil para magkaroon po tayo ng chance ng conversation, naanayahan po natin from Ma'am Charity Parel. Ma'am Charity, para mabigyan natin ng chance makapagtanong ng live, si Ma'am Charity. Magandang umaga po. Yan. Nandiyan po ba atin si Ma'am Good morning Charity? po. Good morning po. Good morning. Okay. Yun lang pong question ko. Whatever institution that you can advise for us as teacher that we can save for savings, emergency fund, investment, or insurance that can accommodate to the teacher that less hassle. Kasi yung mga teacher, especially in instructional block, hindi ka naman pinapayagan na lumalabas. So, to think that teachers are marami nang ginagawa tapos they want to have savings for an emergency fund, but yun na nga, hassle sa kanila na lalabas, pupunta sa isang institution para mag-invest. So what particular institution that you can recommend sa mga teacher na pupunta na lang sa school para sila yung mag-collect para less hassle sa mga teachers? So yun lang po. Sige, ako let me start na. Unang-una yun, ang advantage ngayon, we live in a digital world. Ayan, digital world, talagang lahat yan available digitally. So kailangan may konting effort lang, ano ba pwede ko buksan, ano pwede kong gawin, paano ko i-link account ko, mga ganyang bagay pwede mo gawin. So you can do it that way. Okay? Pwede mayroong mga iba naman na mayroon. Depende where you are, may cooperatives kayo na pwedeng gawin. Meron kayong mga ino-offer sa DepEd na pwede nyo pa-deduct para hindi na kayo mag-e-effort. So maraming mga ways. Ang suggestion ko lang sa inyo, ma'am, is ano yung tingin nyo bagay para sa inyo, ano ba yung convenient, yun yung mga bagay na, kasi yung options nandiyan eh. So choose mo lang, ano ba yung pwede sa'yo, ano ba yung bagay sa'yo, ano ba yung convenient. Kasi hindi ako pwede magsabi, ano ba yung the best? Eh, lahat yan depende na yung situation. Lahat yan may pro, lahat yan may con. So yun yung mga situation natin pwedeng gawin. Alright, so hindi ka mukha dati, wala tayong option. Nari, hindi ka makapunta ng bangko, layo-layo ng bayan. Ngayon, hindi mo na kailangan pupunta ng bangko kasi pwede ng digital opening, di ba? Yung mga ganyang packet. Pati nga sa investment, dati, totoo lang, yung panahon namin, ako, dami-dami yung port. Ngayon, dahil sa digital na rin. So, lahat yun yung mga ganyan facet na gawin nyo. Pero, kung talaga minsan one time ka lang pupunta doon, tapos every afternoon, automatic na, pwede rin yun. So, tingnan mo ano yung pwedeng available sa'yo. Hindi ka pwedeng shortcutin to kasi very irresponsible on my part yan. Ano ba yung mga options na pwede mo tingnan? Ano ba yung mga ino-offer sa DepEd? Kung dari, may mga tao kasi, ay, gusto ko pipili na lang. O gano'n. Ano ba yung mga ino-offer sa DepEd na available? Okay, pero, pag-aralan mo muna. Okay? Ano ba yung pwede? Ano ba yung mga options? Ano ba yung mga pwedeng idagdag? Okay? Yan yung mga situation na pwede mo tingnan. Yes, gusto ko lang din magdagdag doon kasi tama yan. Whatever is available, whatever is convenient, yun yung magiging way mo din para talagang ma-achieve yung goal ninyo. And actually, DepEd has a facility para dyan. Maraming mga private institutions na accredited dun sa automatic payroll deduction system. So, it's already very accessible. Kung ang mga utang ay
pwedeng kunin through that. Pwede na rin po tayo makapag-ipon through yung APDS. So just it's a matter of knowing the institutions na available, and of course matching yourself kung saan match yung goals mo. So definitely magandang may makakausap ka din. So ayan po, yun talaga. At the end of the day, what works for you will get you to your goal. Yan, Ma'am Okay, thank you po. Charity. Maraming salamat po sa inyong katanungan and hopefully nasagot po yan. Ma'am Wian, Sir Randall, isa pa pong tanong. Narito po si Ma'am Isabel Hebelen Campomanes. Magandang umaga po from Valencia City para magbigay ng kanyang katanungan. Good morning po, Ma'am Campomanes. Sige po, kung wala pa po si Ma'am, bibigay ko po muna yung kanyang tanong. Any advice po for growing money? Ay, gusto ko to. Through stocks and trading or something similar for a passive income? Sige na, ikaw na muna, Wina, bago ako sumagot. Sige, kasi I'm sure marami talagang masasabi si Sir Randall. This is his space. Pero ako, offhand as an advisor, ang gusto ko lang talagang sabihin muna is really know the products first and foremost. Know the risks. Kasi napaka-exciting pag naririnig natin ang stocks, ang investments. Pero pagdating sa mga kunwari mga recession or mga pandemic or any calamities, mga war, it affects the stock market. So, kailangan aware tayo. So, ako personally, my number one advice is really awareness. Huwag tayong papasok sa mga kahit anong investments without knowing the risks kasi dun tayo nadadali. I have met a lot of teachers na din whenever I go around schools, tapos sasabihin, bumagsak yung investment ko dito sa kabilaan, or meron silang investment linked na mga products, tapos affected during pandemic, mababawi pa ba ito? So that's the thing. Kailangan aware tayo kasi pagdating sa investments, there will always be risk. So regardless kung anong investment product yan, saan kayo mag-invest, there will always be a risk. Pag sinabi nilang risk-free to, guaranteed ang returns, most likely it's a scam. So for me, it's really be aware, and if it's too good to be true, then it's probably too good to be true. It's a scam. So yun, that's my practical advice. Pero pagdating sa, I'm sure, Sir Randall, madami kang masasabi about investing. So take it away. Ako siguro more of siguro cautionary. Kasi I think what a lot of people don't understand, mataas ang risk ng stocks. Baka hindi ka para doon. Okay? Kasi yung natin, risk-return relationship, no? High risk, high return. Pero minsan, may mga options na pwedeng hindi na lang stocks. I think your peace of mind is more important. Tsaka kung stocks local ba, global ba, ang dami facets yan eh. Masyado siyang complicated. Kung masyado siyang, di ba nag-work ka akong slides? Okay, masyado siya complicated para sa'yo. Hindi, kasi complicated siya, tapos risky siya. Pag hindi mo siya naintindihan, mas risky siya for you. Okay, hindi yan pwedeng, invest ko, nakalimutan ko na, it does not work that way. So, hindi yan pwede. Kahit di ba sinasabi nila, hindi yan ganon. So, baka better options ka on other things. Maybe a co-op will be better for you. Or pwedeng, maraming, okay, I'm not supposed to mention anything, pero marami naman available para sa inyo. Eh. Okay, example, Pag-ibig MP2, pwede nyo gawin yan. O, diba? Government din yan. Bonds ng government, ang dami niya pwede gawin. So, ang dami niya pwede gawin. Baka hindi kailangan pumasok ng stocks, and lalo na hindi, ang trading kasi mahirap mga kapatid. Eh. Kailangan mag-aral ka ng technical knowledge, technical know-how. Natuturo ka buong araw, nag-check ka ng grade, nag-ano ka. May oras ka pa pagawin yan. Baka, imbis na mapabuti yan, papasama para sa'yo. Yan lang akin. I'm not telling you not to invest in stocks and trade, pero cautionary. Make sure you're ready ka. Make sure na iintindihan mo. Make sure willing ka mag-aral. Aral muna bago invest. Or if wala ka niyan, ano ba pwede? What are my other options na pwede kong gawin? Na mas less risky,
less time consuming, and also achieve the same goal. Tama. Thank you po doon. Napapareflect ako, ma'am, yan, ang Sir Randall, no? Napakaganda po. Meron po tayong binatong question from Facebook Live. Sabi po dito, ano pong insurance, health po ba, or life, or disability ang pinakakailangan ng isang teacher na tulad ko po? Sagutin ko, lahat. Kasi natin, hindi mo naman pwede sabihin namin dyan. Hindi mo pwede sabihin, ito lang, hindi naman natin masabi, ano ba, health ba, hindi masabi. So basically lahat. So question nga balikan, ano yung ma-afford mo na pwede mo maunahin? Or pwede kong, kasi ideally, ang hirap iayos ang timing niyan kasi wala naman ganyan timing sa buhay eh. So basically, pwede mo kunin. Pwede kong kunin ng produkto na solves all those things. Pero, kaya mo bayaran yan. Ayun yung mga questions natin na mabalikan eh. So, balik pa rin. Budget mo, ano pwede. So, yun yung gano'n. You work things until it works. Pero yung sa tanong na yan, just to be straightforward, you need all of those. Yes, tama po yan, Sir Randall. And actually, may mga, like what Sir Randall said, may mga products din talaga that can address these different risks. And it's really a matter of knowing kung ano yung nandyan sa market, talking to, advisors or doing your own research. Kasi minsan din feeling natin na masyadong mahal, pero actually affordable naman. Or we can start small and then later on dagdagan natin. Kasi nga, at the end of the day, syempre, budget pa rin, di ba? Hindi naman pwedeng ubusin natin yung sweldo natin para sa sinasabi natin dapat itong amount na times 4, times 5 dapat of your annual income. So, the right plan, the best plan is the right plan for you, and pwede natin siyang gawin ng baby steps. Yeah. Tsaka add ko lang, sa mga insurers na to, the best plan is one that remains in force. Kung hindi mo siya kaya bayaran, hindi mo kaya, bali wala. So, huwag mo na pasukin. So, titignan mo, ano ba yung kaya mo sustainably? So, minsan naka-hype tayo, di ba? Ito kaya. Isipin mo, part na yan ng gastos mo. Parang upa na yan ng bahay mo. Parang, di ba? Yan yung mga bagay na kailangan mo gawin. So, dapat sustainable yan. You go with something that you can sustain, because the best product is one that remains active and enforced when you need it the most. So, yan yung aking brotherly advice sa inyo. Gusto ko po yan. And talagang dapat maunawaan ng mga guro na katulad ko po na marami po kaming pwedeng lapitan at matanungan. Alamin ang mga detalye para hindi tayo nagdududa. Kaya matutulungan tayo. Sir and Ma'am, may isa pa po kaming tanong from Facebook Live from Melaine Hunyo. Ano pong hakbang ang gagawin ko po kung pansamantalang hindi makapagtrabaho dahil po nagkasakit ako or na-aksidente? Ako, alam mo maganda kasi ngayon, kasi ito lumabas na naman edad ko. Yung panahon ngayon, normal sa mga tao gumawa ng side income. Tawag niya ng side gig. So, ano ba pwede mong gawin na mag-generate ng income na kahit na may sakit ka? Diba? Pwedeng ganon. Online, virtual, or whatever. Kung possible, kung possible. Kung wala, yan ang sinasabi ko, yan ang stress. Sino bang parts ng family members mo na makakatulong sa iyo? Pero syempre, ayaw maging dependent on that. Kaya nga ito, kasi minsan, pag andyan na, wala tayo magagawa. Kaya ang key dito, ang message natin sa seminar na to, preparation. Kasi kung nandyan na, hindi ka nakapag-prepare, ayan, di ba? Ano ang gagawin natin? Di wala. Talagang, minsan wala eh. Minsan wala kang magagawa. Pero, kaya nga, preparation is always key. Yes. Basically, wag mong antayin na mapunta ka sa ganong sitwasyon kasi anything can happen. Thank you po doon. Sabi niyo po kanina, Sir and Ma'am, na napakaganda nito, no? Sanay maghulog sa utang pero sa ipon hindi. Yep. Paano Priority po lang kaya talaga kung... natin yan. Yes, Sir Randall and Ma'am Wian, paano po kaya kung marami ako utang, paano ako hulog? Paano kaya sisingit yung ganoon? Opo. So, again, I mean, realistic tayo, hindi ka makapaghulog sa ipon hanggat marami kang utang. So, step by step, bayaran mo muna yung utang mo. Lagyan natin ang numero. Let's just, ito, hindi ito unlikely. May mga tao 10,000 binabayad sa utang kada buwan.
Okay? Dahil hindi ka nagdagdag ng utang, nag-focus ka bayaran yan. Nung natapos mo yung utang mo, may 10,000 ka ngayon na pwede doon. Imbis na ihulog mo sa utang ulit, yan ang ihulog mo sa pag-iipon mo. Pero hindi mo pwedeng isabay yan. Tao ka lang. Okay? Hindi ka nung, sana malaki income natin, sana all. Diba? Sana lahat parang ano. Pero hindi eh. So hindi ka talaga makakaipon kung naghuhulog ka ng utang. Which means, focus on getting out of debt first. And then, mag-ipon ka. Kung hindi mo kaya yan, ayan, tawag din sa buhay, stressful ang buhay mo. Yan. Toxic ka ngayon. Yes. Ang hirap, ang danger kasi 'di ba, kapag sa utang ka lang sanay ay parang babalik at babalik ka doon, parang Yun. magre-reloan tayo. So, Default yun. natin yan, Wina eh. Alam mo yung default, parang okay. Kasi alam mo, okay, pero naman ako, kasi huwag ako inumpisahan sa ganito. Naging ugali na natin Pilipino ang utang. Okay, example na lang, sa mga estudyante. Okay, sinabi mo, magdala ng, uso pa ba ngayon? Sorry, tagal ko na estudyante ha. Magdala ng 1/4 sheet, di ba? 1/2. Opo. Pero bang gano'n ngayon? Pero sorry, ang tanda ko na, no? Kasi dati gano'n, papadala kami ng teacher, no? Eh, estudyante hindi nagdala. Ano gagawin? Tatabi ko, pahiram nga ng papel, pahiram nga ng ballpen. So doon pa lang, mali na yung ano eh, kasi hindi naghahanda eh. Tapos tayo mga magulang, minsan mali tinuturo natin. Maybe, takas tindahan ha. Palista ka lang ha. Kuha ka na palista ka. Tapos minsan tuturuan parte anak natin. Sinisingil na anak, babayaran naman po. Pero kasi, may mali kasi nasa bahay, nasa magulang, nasa paaralaan, yan dapat dan palang tama na yan. Kaya ang nangyari, pagtanda nila, automatic. So, during my corporate years, share ko lang, minsan nasa-shock ako. Kunyari, ini-interview mo, uy, ganda ng ang ganda ng interview, uy, pwede ito ihan. Tapos may tanong ka ba? Okay? Tapos yung tatanong, mayroon bang dito? May salary loan ba dito? Parang, papasok pa lang sa trabaho, salary loan na tinatanong. Sabi ko, uy, delikado to. Red flag sa akin yan, hindi ko tatanggapin yan. So, may mga ganong situation, may mga ganong bagay. Ugali eh. Kaya ang hirap baguhin. So, guys, I wanna encourage you. Hindi utang ang solusyon sa problema. Okay? Hindi yan. Temporary solution yan. In fact, kung magawa ka ng mas malaking problema, kumuha ka ng bato pupulo sa ulo mo. Okay? Ngayon, malaki. Ang problema kasi sa utang, nag-upisa ka na maliit hanggang lumaki na lumaki. Hindi yan, wala naman automatic, bagong hire ako, laki na ng utang ko agad. Hindi. Natuto ka, nasanay ka hanggang naging lifestyle mo na yan. Naging problema na yan. So, marami akong ginagawa, no? Retirement, sabi niya, sir, problema namin ito. Bakit? Pagka-retire ko, yung retirement ko, pambayad utang na. Okay, so again, have wisdom, have control, have restraint. Get yourself out of debt. Yes, I agree. Kasi the fact na natututunan na natin 'to ngayon, meron iba pwedeng sabihin 'di ba na, kaya pala ako napautang kasi hindi ko kasalanan at ganito ako pinalaki or may mga nangyari sa buhay na kinailangan niyang umutang. Pero dahil alam natin kung anong effect nito, nasa sa atin na itigil yung cycle. Nasa sa atin na we take that action to really get out of debt and really start saving and, becoming financially free. At So sabi again, mo nga po, huwag niyo i-justify. Huwag niyo i-justify. Yes. Hindi na-justify eh. Huwag niyo i-justify. Niloloko niyo lang sarili niyo. Opo, hindi na po. At sabi niyo nga May po kanina, tinatawag po pinakamaganda. tayong, ay sorry. Opo. Sige po, go on, Ma'am Wian. Sabi ko, may tinatawag po tayong free will. So pwede tayong tumanggi sa paulit-ulit na pag-uutang at pwede na nating simulan ang pag-iipon. Thank you po doon. At ang utang, wag sundan ng isa pang utang, pambayad ng utang at ng utang kasi mahirap. Ayan. Avenger, may tawag ako dyan. Mga revolver. Revolver ang tawag dyan. Revolve ng revolve. Opo. At hindi ka Tapos na yung iba dyan. makakaalis po doon, di ba, sir? Oo. Tapos iba dyan, nakasanla na ATM. Patay tayo dyan. No comment. At umpisahan mga ka-DepEd ha, sabi po nila sir at ma'am kanina napakalinaw. Gustong-gusto ko rin po yung sinabi nyo kanina na mag-pray. Yan yung savior Siyempre, diba? mentality. Oo, Hindi kung ikaw. naiipit na, umpisahan mag-pray. Ito pa po, may isa pa po tayong tanong from Facebook Live.
how many months po ang kayang suportahan ng current savings kung yung salary po ay biglang nahinto? Ilang buwan po kaya ako makakaahon mula doon? Depende sa sa'yo. Kasi dapat alam mo magkano gastos mo eh. Diba? So, yun yung situation na kailangan mong gawin. So, siguro at least sabi ko, dapat at least 3 months na katabi. At least may 3 months ka. Kasi pwede rin sabihin 1 year, pero kaya mo mag-ipon ng 1 year, diba? So, at least 3 months is more realistic. Kunyari, naglabas na ng, kunyari may bonus na. O, alam mo basta bonus, 13 month. Huwag mo gamitin lahat ng 13 month. Makakalahati, tabi mo pang savings mo. Mga ganyan bagay. Maraming process sa pwede mo gawin. Thank you po doon. Maraming salamat. Napakalinaw po nun. Yes, kung may mga tanong pa po ang ating mga kadeped dyan, ibato na yan hanggat nandito kasi napakaganda po ng discussion. Kahit po ako napapa-reflect eh. Kasi talagang sa usaping pira, ito po. Sir Randall and Ma'am Wian, halimbawa, bago po akong teacher, papasok pa lang sa DepEd. Ayan, minsan nandiyan yung temptation. Dapat po ba Excited akong eh. mag-loan? Ayan, or ano po ba ang magandang gawin ko kung ako'y bagong guro sa DepEd? Okay. Ang loan, hindi yan benefit, privilege. So, tingin sa number 1, no? Hindi yan benefit. So, ang pabalik ko, bakit mo kailangan mag-loan? Yun yung question eh. Ano dahilan? Okay? So, ito nakakatawa to kasi sa office, nalala ko dati, nung batang-bata pa ako sa office, sabi niya, tara, lahat kami, SSFI niya namin. Naman sa office to, ang bata ko pa noon, so wala pa akong maasya na awareness. Tara, loan tayo sa SSS. Sayang naman yung loan na yan kung di natin gamitin. So, napaloan ako. Alam mo lahat kami, yung niloan namin, ginamit lang namin sa mga walang kabuluhan bagay. So, tapos, nung binayan namin after 2 years yata namin nilugan. Parang, mali eh, perspective eh. And loan facility, nandyan yan to help you. Okay? Kunyari, may emergency, may ganyan. So, kailangan may wisdom tayo dyan. Okay? Pero dapat yan, iwasan talaga yan. Iwasan. So, ba't ka mag-loan? Anong purpose? Diba? Yun yung perspective natin. So, huwag ka mag-loan, mag-ipon ka na lang. Yan ang aking brotherly advice sa'yo. Ngayon, Yes, actually, yung pera experience. matitira sa'yo, Sige, sir. yung pera matitira sa'yo, i-build mo savings mo, di ba? Ano pwede? Yan ang dahil mo ng options. Yes. Sorry, Kasi Wina. share ko lang kasi pag umiikot din ako, pag may mga nakakausap akong teachers, yun nga, parang yung iba, pag mga bagong teachers nga, parang, uy, ilang months na lang makakapag-loan na. So, curious din ako eh. Parang gusto ko nga ibato din yung tanong eh, na bakit nga ba na-excite tayo dun sa pag-loan? Kasi, di ba, parang Akala nila yung loan bonus eh, di ba? Yes. Hindi bonus, pabayaran mo yan, may interest pa. Yun na nga, pag kinumpute nga namin, kasi mahilig din kami ng numbers, pag kinumpute namin yung total na ibabayad mo dun sa loan, talagang luging-lugi ka kung inipon mo na lang sana siya. So, yun nga, di ba? Parang, is there really a need? Kasi kung wala, don't. As much as possible, di talaga. Thank you po doon, Ma'am Wian and Sir Randall. Ayan, siguro po at this point, isang pangmalakasang message po, pang final para baon po namin at matapos po ang seminar na ito from you, Ma'am Wian and Sir Randall, para po sa ating mga kaguro. Ako, number one, I'm praying for all of you. I mean, sobrang napakahalaga ng ginagawa niyo sa bayan natin. Sa inyo nakalaan ang ating future. Diba? Ako, as a parent, we entrust the lives of our children to you for future generations. So again, number one, minsan hindi kayo na honor. I want to honor you. I want to thank you from the bottom of my heart. No? But I also want to encourage you the responsibility of what you do. Pero at the same time, somebody needs to help you. Lagi na lang kayo natutulong, lagi na kayo tumutulong, sino tutulong sa inyo? So that's why you have to learn how to handle your finances well, to do that so that in the future, diba, you now enjoy the fruits of all your labor. So kasi, ano yan eh, ang teacher niyan, minsan ang rewards yan, pag nakita niya yung mga estudyante niya, okay na ganyan.
Pero dapat may rewards din kayo para sa sarili nyo. Okay, so and how you do handle your finance today will give you that bright future for tomorrow. And, so again, God bless you. I am praying for you. Yung question ko is, alam ko minsan magulo, minsan dami pagpapago, pero again, I want you to know, tinawag kayo ng Panginoon para maging isang guro. You are called to where you are, and you live your life in that purpose. God bless everyone. Yes, and ako din, I agree, and I'm also very thankful. Actually, yung mga teachers and doing these talks to teachers and going around schools, it's actually pretty personal din to me kasi yung lolo ko was also a principal in Tacloban, in Leyte. And yeah, nakita ko kung paano din siyang nag-ipon, talagang napaaral niya yung 8 magkakapatid, yung mom ko, sa side ng mom ko. Wala silang magkakapatid. He was a single dad. Napag-aral niya, napagtapos niya lahat. So, believe na believe ako, and growing up, I really wanted to be a teacher. And so, that's why I'm thankful that I also have this opportunity to be facing all of you teachers and being able to pay it forward. Kasi we also experienced the challenges of all these risks happening, catching up with you even when you get older, no? So whether you're a teacher, whether you're a doctor, kahit anong profession yan, hindi tayo immune sa mga risks. So I'm really thankful na nandito kayo, nakikinig kayo, and sana po ay may natutunan din kayo kasi napakalaki ng impact ninyo sa buong Pilipinas. Kayo ang naguhubog ng mga kabataan and the future of our country, and kailangan kayo ng ating bansa. So thank you again, and I'm really praying for everyone's welfare. Audio